dahil lang galit kayo. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Grijaldo at kayo ay napapasama sa publiko. Wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito. Sir, ano pong pakiwari ninyo doon sa ginawa na pag-contempt kay former PDEA Director General Wilkins Villanueva? Makikita mo naman no, sa hearing no, kung anong ginawa nila kay Wilkins Villanueva. Talagang super abuse of power yung ginagawa nila. Dahil lang hindi nila gusto yung katotohanan na nanggagaling kay General Wilkins Villanueva, sabihin na kanila na lying. So, anong magagawa ni Wilkins? Na that's the truth as far as he is concerned. Tapos sa kanila, sa Quadcom, that's a lie as far as Quadcom is concerned kasi sarado ng utak nila talaga na talagang gusto nila makuha yung naratibo na gusto nila. So, hindi po maganda ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Hindi na talaga maganda. Sobra ng abuso. Sir, sa inyo pong pagkikipaglaban sa CPP and PANDF, na salubong niyo ba yung pangalan na Congressman Paduano sa mga nagdaang panahon? Hindi ko na salubong yan dahil kung matapang yan, dapat matapang yan na NP, dapat doon sa Mindanao yan nakikipaglaban. Hindi ko na rinig yung pangalan niya doon sa Mindanao. Lumabas na yung pangalan niya ngayon nung congressman na siya. Hindi ko kilala yung tao niya noon. Opo, kasi marami din po sa mga produkto ng Philippine Military Academy ang nag-question dito nga sa nakaraan ni Congressman Paduano sa ilalim po ng Alex Bongcayo Brigade na kini-question na ang mga PMAer na nalagay sa pamahalaan nagsilbi po at nagbuwis ng buhay. Pero siya, sa nagdaang panahon, ano raw ang naging ambag niya sa bayan? Pagsira ng ating bansa. Pagsira. Gusto lang sirain para ito malugmok at sila maghari-harian. At yan ngayon, ginagawa na niya ngayon through the legal forum, no? Diyan na sa talagang lumalabas na nananalo sila ngayon dahil yung parliamentary struggle nila ay talagang nakuha na nila dahil nakapasok na sila sa Kongreso. Andyan na sila. So, yun nangyari ngayon. Binibigyan natin ng tsansa yung mga taong kalaban ng Estado para sirain ang ating Estado from within, hindi from the outside, from within, mismo sa ating gobyerno. They are using democracy to destroy democracy. They are talagang yung kanilang duplicitous na mga estratehiya ay gumagana. Opo. At anong pakiwari naman Sen ng mga taong nakakasalubong po ninyo? Imong mahimamat kada adlaw na nakakausap po ninyo araw-araw. Sa nangyayari po dyan sa mababang kapulungan ng Kongreso sa Quad Investigations? Wala akong nasalubong at nakausap na tao na natutuwa sa ginagawa nila. Lahat ng nakausap ko ay galit na galit sa ginagawa nila. Ultimo, ordinaryong tao ay talagang galit na sa kanilang ginagawa. So, wala pong kabutihan na naibigay ang kanilang 13 na hearings, no? Sobra talaga, no? Umabot ng 13 hearings just trying to demolish the Dutertes, but nagkamali sila. Iba ang dating sa taong bayan sa kanilang ginagawa. Ang taong bayan ay lalong nagagalit at lalong napamahal si Pangulong Duterte. Nakita nila ang diferensya sa takbo ng gobyerno ngayon at gobyerno noon. Opo. Maliban po kay General Villanueva, ito pong active Police Colonel Grijaldo, nilipat din pala sa House of Representatives sa kabila po ng kanyang medical condition. Sen, meron po kayong share na larawan sa inyo pong Facebook at nag-viral po ito. Sobra talaga, MJ at Admar. Sobra na yung ginagawa nila. Yun nga, kinisyon ko pa rin nga yung aming liderato sa Senado, no? Sinabi ko, alam nyo, pag ganito palagi mangyayari, chances are yung mga tao na who are trying to seek redress dito sa Senado because of the abuses that they are experiencing from the lower house,
ay mawala na ng pag-asa sa buhay dahil iniisip nila, tinitingnan nila. Pumunta ako sa Senado, nagsalita ako ng katotohanan para malaman ng taong bayan kung anong nangyayari. And yet, hindi ako kayang depensahan ng Senado. Ngayon, ito, nirisbakan ako ng House of Representatives, kinulong ako ngayon dahil galit sila sa aking pagsawalat sa katotohanan. So ngayon, imbis na iniisip ng mga tao, no, because talagang kahit na yung aming mga predecessor sa Senado at saka kami ngayon at ang taong bayan, they are hoping and they are claiming that the Senate is the last bastion of democracy. Kung ang lahat ng ibang mga ahensya ng gobyerno ay nawawala na ng nawawala ng saysay sa kanilang demokrasya, pero ang Senado ay nandyan para mangingibabaw ang demokrasya sa buong Pilipinas. Pero with what is happening, baka magdalawang isip na yung ibang tao na hindi na ako pupunta sa Senado, hindi na ako magsalita dyan ng katotohanan, hindi pala ako kayang depensahan. Ngayon tuloy, ako tuloy ngayon, nirisbakan dito sa mga tinamaan sa aking pananalita, pawang katotohanan at tama lang na kinulong tuloy ako ngayon dito. So, masakit para sa akin na parang bang ganun na lang sila ka-powerful at ang Senado ay walang magagawa tungkol sa mga ganung klaseng bagay na mga pang-aabuso, no? Ang tao ay nakikiusap na with his current medical condition na bagong opera. Inoperahan yung shoulder niya. Kung pwede, hanap na lang sila. Kung hindi pwede sa PNP General Hospital sa Kamkrami, kahit anong hospital na lang sa government-owned hospital na pwedeng siyang dalhin doon, pumili lang HOR, House of Representatives, kung saang hospital gusto niyang ilagay para naman yung kanyang operation wounds, no, na dumudugo pa, open wound pa, ay mabigyan ng medical attention. Ang ginawa, talagang pinaparanas sa kanya yung gaano ka-ruthless ang House of Representatives. Kinulong siya doon sa kulungan yung kinulungan kay Atty. Zuleika Lopez. Ganun, gusto lang talaga nilang mag-power tripping ba na ikaw gumawa ka ng nakakasama sa amin, kaya magdusa ka, ikulong ka namin dito. Hindi mo lang dinala sa ospital. So sobra kaya nasabi ko, kung ako ang chief PNP, I will never allow any of my men to experience this kind of maltreatment, this kind of injustice na ginagawa nila ngayon sa isang police colonel. Paano na lang ang ordinaryong tao? Kung itong police colonel ay ginagano nila, binababoy nila, paano na lang yung ordinaryong tao? Antuteng ka, Edmar, MJ. Yung power of contempt ng Senado at ng lower house, ng Kongreso in general, yan, ang rational behind yan is to make sure na siya ay makaka-attend sa hearing. Yan ang power of contempt yan. Just in case, sabi mo, umiiwas sa hearing kasi nandun sa hospital, inoperahan ang shoulder. Kung gusto mo siyang mag-appear, ang pag-cite mo ng power of contempt is for him to force him to appear before the hearing. At kung wala na kayong hearing, natapos na, wrap up na yung hearing, terminated ang inyong hearing, like what they have said, tapos na yung last hearing na nila yun, ano pang purpose para kunin mo yung tao sa ospital at dalhin sa House of Representatives para lang ipakita mo yung power mo over sa kanya? Mali po yun. Dahil ang Kongreso po ay walang power, hindi kami korte na magpataw ng punishment. Ang ginagawa lang ngayon kay Grijaldo is punishment yun. Punishment yun sa kanyang sinasabi na hindi maganda na napasama yung napasama yung imahe ng Quadcom. Punishment yung ginagawa nila, hindi yun yung to compel his presence during the hearing. Dahil wala ng hearing. Tapos na, nag-terminate na yung kailangang investigation. Ang rule of thumb nga dyan, kung meron kang kinontempt, then tapos na yung hearing mo, nag-close ka na, nag-terminate ka na, by all means, i-release mo yung mga pinagkukontempt mo.
Ganun po yan. Hindi yan punishment yung citation of contempt. Citation for contempt. Hindi yan punishment kundi to ensure his presence during the hearing. Eh ngayon, wala nang hearing, bakit mo pa ikukulong yung tao? Dahil lang galit kayo. Dahil nagsabi ng totoo si Colonel Rinaldo at kayo ay napapasama sa publiko. Wow, wow, how ruthless this Quadcom is, no? Sobrang abuse of power talagang ginagawa itong mga tao na ito.